Ito, ano na tayo, magbala tayo ng mga kuwan, ating ampalaya para hindi tayo maunahan ng insekto. Yan, pinasok na natin doon yung ampalaya. Tapos meron naman tayong tali rito. Tali, bubuhol lang natin. Yan, tinali na natin doon. Yan, ganyan. Ganyan lang. Dali lang. Kasi kailangan natin balutan yung ating mga ampalaya dahil kasi kinakain ng ano. Yan, meron pa tayo dito. Yan. Tsaka yan. Ito. Yan. Hala pa tayo ng ano, ng pambalot. Dito tayo rito. May pambalot. Kamo ganito kapag ka nababalutan, oh. Yan. Ito yung palaya rito. Yan. Nakakalaki. Pero pagka walang balot yan, ako. Natira agad ng insekto kaya tayo na lang mag-adjust. Adjust tayo. Hanap tayo ng pambalot. Dito kung ano lang ating pambalot. Yung meron dito, kuha tayo dito. Ayan. Pambalot natin. Ayan, ito, dito lang tayo pumipiraso ng kuha. Kaya kung ano lang ang ginagamit natin pambalot. Meron tayong nagawang apat na pambalot. Kaya ito gawin. Ilagay na natin dito. Ito maganda rin kasi yung pang protection din niya sa init. Kaya yan, balutan natin ito. Ayan, nakatalawa tayo. May balot na. Dito sa taas wala pa nagpapakita dito. Kaya dapat natin lang tinitingnan yung ating mga itong mga palaya pagka meron tayo, dahil kasi ito na yung pagbabalot ko doon, meron palang isa doon sa tabi. Mabuti hindi nakita ng ng insekto. Kaya kailangan talaga lagi natin binibisita yung ating mga tanim. Tingnan natin dito kung kung may ugat na yung ating kamote dito isa. Wala pa rin. Hindi pa rin siya umuugat. Kasi matagal umugat yun. Kaya yung dahilan bakit matagal umugat yun. Kaya kailangan yung ating mga pangkartong ampalaya titingnan natin mga kasi minsan may mga buko pala siya sa ganyan mga ilalim. Baka maunahan tayo ng ng mga insekto. Kaya dapat lagi nating lagi natin binibisita. Yan tamo meron din ganyan yan ang minsan nagpapahirap sa mga sa mga bagong mga insekto. Sinisip-sip kasi nila yung yung katas. Kaya yung mga kalabasa natin diyan nanghihina na sila. Kasi lagi na nila sinisip-sip. Pagpahina ng kalabasa yan, iniiwanan na nila. Hindi naman sila nalipat sa mga malulusog na kalabasa. Ayos, wala na rin yan. Kita mo, alhamdulillah yung ating mga sitaw buwahan alhamdulillah. Dito mananit tayo, baka meron dito. Ito sa mga likod. Yan, dapat titingnan natin ganyan kasi sayang naman yung ampalaya kung sila hindi natin
mababalutan. Yun oh, meron dito kaso yun, isang araw pa yan siya alin na balutan natin. Ayos, wala pa ulit dito. Yung kabila doon ano eh, plano natin na lagyan ng ano, palaya. Kabila rito. Yan, pakwan dito, ayos na, ano na, natalbos na. Pakwan, pati melon, no? Matalbos na sila. Melon. Kamote natin, alhamdulillah. Ayos ang ating tinanim na kamote. Kailangan mabawasan natin ang dahon itong ano. Itong kalabasa kasi natatakluban yung ano, yung kamote. Kaya ganyan kapag kakamuti na natakluban, wala yung kanyang pagsuloy. Kaya kailangan bawasan natin itong ating dahon ng kalabasa. Hindi naman masasayang yung binawas kasi magiging fertilizer. Yan. Ayan. Hindi na hawa na siya, masisinaga na siya ng araw. Ito pa, pati may ano para dito, mayroong palang bakwan, no? Hindi natin binawas eh, pati yung bawang. Kaya okay lang naman na ano, marami tayong mga tanim, basta asikasuhin lang natin. Pagka yung ating isang cable doon lumatay, kaya okay lang kasi magiging fertilizer naman siya. Yung palang tumubo na yun, alugbati pala yun, alugbati. Tumubo pala yung ating nilagay na ano, na alugbati. Ibig sabihin yung araw, natubong yun, is na alugbati rin. Kaya maganda rin yung kaya, kasi marami sila, yung mga namamatay, nagiging fertilizer. Kaya maganda yung ganyan, yung marami yung pagka nagtatanim. Ang lupa, nakikita mo na pataba ng pataba. Yung garto lamang, titingnan na yung mga ano, ilalim. Yung katulad doon, yung ating talong doon inatakluban na. Pero kaganda doon sa talong matibay. Kahit siya matakluban eh, okay lang. Pumitigil nga lang siya ng ano, ng paglaki. Pero hindi siya kagaya ng iba na ano, natutunaw. Hindi natin dito yung iba. Iwan natin itong ano, baka kailangan palibago maglagay ng dahon. Tingnan muna at baka meron tayo natatakluban na blade. Amo, yung ating pinutol na mga dahon, diyan din natin ilalagay yun. Kaya walang sayang kasi magiging fertilizer sila diyan. Ito wala yung ating ay may palalang pala natin palang blade. Ayos yung ano natin dito, yung tanggalad dito, dalawa yung buhay. Alhamdulillah, dalawa.
Tapos itong isa, lagyan natin ng ano yan. Lagyan natin ng tagaan yung kanyang kuwan. Kailangan makalapat siya dito sa dapat natin. Yan ang kalabasa natin pagka ano. Kaya dapat aasikasuhin natin. Panatilihin natin siyang nakalapat sa lupa. Yan, kaya para sa bugat katawan. Yakit pagkagarito yung kamatis, ibig sabihin ayos, marustansya yung kanyang taniman diyan. Yung isang yun, yung parang yung yung isang sibuyas yan bulok talaga. Ngayon mag-fertilizer na siya, kaya ayun siya. Mayroon ng isang nasipon na kamatis dito. Maganda sa kamatis, madali silang tumubo, mabilis, bilis tumubo. Tayo natin yung ating dito. Ito naman yung ating isang taniman rito. Yan, ayos. Dito bubo ng isang munggo. Tiranin natin. Tapos dito tutubuan may nagkukay dito. Kung sasiguro yung nagkukay. Bukay na yung ating dito. Tanggal na ito buhay. Natubo na yung munggo. Alhamdulillah. Ito. Yan, tubuan na mga munggo. Ayan mga natubo pa rito. Yan. Natubo yung munggo. Kaya ganyan ang ating ating taniman. Haluan natin ng mga legumes para yung ating taniman patuloy na tumaba. Yan ang ating mga tanim dito. Masigla na yung ating mga tanim dito. Alhamdulillah, masigla na. Yung ating isang bunga dito nabulok, kaya okay lang. Ang nagpabulok pala yung kang insekto na agad siya, nakagat ng insekto. Yung ating yung milon doon sa parang parang nadali din ng insekto. Yung ating milon sa parang kasi kita ko may tama na agad. Mabibilis din kasi yung mga insekto Kaya kita mo ating sibuyas alhamdulillah, ang ganda ng ganda ng sibol. May nabali ng dalawang dahon ng nabali, kaya harvestin na natin. Kaya ang ating pag-harvest sa kuwan, sa may balintahon yung ating na-harvest. Ito mo dahon ito taba. Alhamdulillah. Ang ating mga munggo rito yan suluyan na mga munggo. Yan, suluyan na ang munggo. Yun pa dito, yan mga suluyan na mga munggo. Ano tayong milon dito, yan may bunga yan ang bunga ng ating milon. Kamatis natin dito, yung isa na bulaklak na,
Kasi yung itinanim natin yun, may ano na eh. Ewan kung matuto. Oh, kagulat ko dun sa anong yun eh. Sa pusa na yun. Ano kaya kinakain? Ay, tutok pala ng ano. Hindi pala. Kaya maganda yung ating taniman dito. Kita mo, pangita na sa uwan, masisigla sila. Maganda dito, ano, hindi sila naiinitan masyado. Mga siguro mainitan sila yung mga ano lang, mga 1 oras, 2 oras. Kaya tamang tama. Kaya kahit itong ano, itong blackberries, oh, kita mo. Oh. Ganda na ng kanyang ano, kanyang suloy. Maganda. Kasi kanya pamati na gusto ng ano, ng blackberries. Yung kang mga 2 oras lamang ang ano, ang init. Basta importante sa maghapon, sa isang araw, nainitan siya. Kaya yan gusto ng ano, blackberries. Kaya yung kuha yung plano ko pagka ano, dito ko ililipat yung aking mga blackberries to. Dito ko ililipat. Kasi maganda rito eh. Ako. Yo, baka doon to ko lipat doon sa banda roon. Gagawa ko ng bagong taniman doon. Tapos yung mga ano, mga blackberries doon ko paglalagay. Maganda yung ano, maganda yung blackberries doon. Tapos ang kagandahan pati doon, kapag halimbawa sa isang ulan, yung mga buto ng blackberries may ipon doon. May ipon doon kasi ano ito na medyo malalim. Kaya dyan may ipon ng ano, tubig, may ipon din yung mga buwan. Tapos magsisibulan sila diyan. Tsaka yung ano, yung mga kulitis, yung mga bunga ng kulitis, dapat yan dito sa mga malalalim na lugar mailagay. Kasi doon sa mga malalalim, doon naiipon ng ano, yung tubig. Tapos para doon sila mapinpin. Tapos pag sumibol sila roon, hindi kuwan. Sa tuwing magtatagulan, lagi may sisibol doon. Kasi doon eh ano, naipon na ng tubig doon. Kaya dapat talaga yung kanyang mga ano, yung mga gulay-gulay na yan. Kahit itong mga garto, dapat yan yung mga ano, pinaparami itong mga garto. Kasi yung ganyan mga halaman, mga hindi na masyadong alagay. Yun yung kamatis, kung tutusin yung mga kamatis. Yung kamatis naman hindi naman kung alagay niya eh. Kamatis kasi para din yung damo, kamatis. Kamatis nga ay kuwan, yung gisagis mo wala dyan yung ano, yung kamatis. Kasi hindi makatubo siya. Tuloy-tuloy na yan. Kita mo yung mga kamatis na mga makikita mo doon sa mga damuhan lang. Ayan eh, bumubunga rin sila ng mga magaganda eh. Minsan niya talo pa yung ano eh. Talo pa yung mga sadyang tinanim. Para din mga di abono. Kaya naman ngayon ang ating style ng mga pagkatanim ng kamatis, gayon na. Parang style ng mga damo. Mga inihahagis lang natin. Ngayon para madaling tumubo, tabunan natin ng kaunting compost para madaling tumubo. Kasi kapag nasa ibabaw lang sila kuwan eh. Ang mangyayari kasi ano, matutuyo pa yun. Pag natuyo pa, tapos saka pa pagka talagang basang-basa lagi, saka lang sila uuga. Kaya nga malimit ang kamatis kapag nagtagpo yung medyo ilang araw na naulan, yan, saka naman sila makikita mo sa mga pinapagtapulan ni ano, tubuan-tubuan ng kamatis. Sabagay kahit ano naman mga kuwan, kahit anong mga gulay, kasi yung mga butoy na patapon. Nakagaya rin niya ng mga kalabasa. Kung tutusin niya yung mga kalabasa, hindi naman ito kalagay niya. Kalabasa. Kaya halimbawa, may kulay ka ng kalabasa.
Tapos ihagis mo na lang doon sa ano, sa may likuran ng bahay nyo. Kasi hindi makalapat sa lupa. Halimbawa ano, napatapon mo tag-araw. Yung buto ng ano, ng yung balakal ng ano, yung balakal ng kalabasa. Siyempre may mga kasama mga buto yun. Tapos ngayon, mapatapon mo, di tag-araw, di matutuyo doon. Pagsapit ng tag-ulan, yun, tutubo na yun doon. Kaya yung mga ganyan, hindi nga masyadong ano, alagay. Lalo na yung ano, yung mga upo. Yung mga upo. Dapat nga mga upo, ano lang halimbawa, ano, bawa may taniman kayo ng ano, may taniman ng upo. Ang maganda rin sa mga upo, pagka bawa nakita nyo magkulang, ihagis nyo na. Ihagis nyo na lang dyan sa ano, sa kuma. Katulad ng dati yung mga ano ko, yung mga, ako dati may tanim na kibal. May tanim akong kibal. Tapos ang ginagawa ko dun sa aking kibal, kapag may magulang akong nakita, ang gagawin ko yun ano, lalagay ko dun sa, lalagay ko muna dun sa kawan, sa ano, sa bahay, kasi haya ako matuyo yung mga magugulang na ano. Tapos pag hindi natuyo, pag ako'y bumisita dun sa ano, isasabog ko. Bawa mangunguha ako mag-harvest, o di isasabog ko. Tapos yung mga nakikita ko mga tuyo, yung mga tuyo na kuwan na bunga ng kibal, ang ginagawa ko, inihagis ko na lang. Inihagis ko na sa ano, damo, yung kapal ng damo. Ang damo halos ako tayo hanggang tuhod. Nakakapal ng damo. Ang ginagawa ko, inihagis ko na lang doon. Hagis. Siya, yun kuwan. Ayun kapag ano ulit, nagtag-araw, patay na yung mga damo. Abay, pagka nagtagulan ano nagsibulan yung kuwan. Pero marami din ng ano, marami din yung hindi sumibol. Pero yung mga sumibol ay magtataka ka doon ang lalago, kasi yung ibang mga mahihinang buto, ang kagandahan naman doon, yung mga mahihinang buto, nakakain na yun ng mga insekto dun sa ano, sa lupa. Nakakain nila. Tapos yung mga buto na malulusog, yun ang hindi nila nakakain. Kasi ano, ang buto na yun matigas. Matigas ang buto. Kaya ang nangyayari doon, hindi nila nakakain yun. Tapos yun ang ano, yun ang susuloy. Kaya pagka ganyan ang style, ang laging matitira doon sa inyong mga buto, yung mga malulusog na buto. Yung mga mahihinang buto, sila yung mga kakainin na yan ng mga ano, mga insekto. Kaya mangyayari yung ang halaman na makukuha niyo ulit ng binhi, ayun ang malulusog na ano, na puno, malulusog. Kaya dapat dapat gano'n. Kasi yung mga mahihina kasi na buto, ayan kasi nangangailangan lagi sila ng ano, ng mga ano, yung alaga mo sila sa ano, madali silang atakihin ng mga insekto kasi mahina nga sila, mahina. Kaya sila kuwan, sila ngayon alagay ang mga gayon na mga insekto na kawan ano, puntahin ng mga insekto yung mga mahihinang klase na halaman. Albasa, yung buto nga hindi nga malusog. Kaya maganda ay gano'n, yung hagis ng hagis. Ano. Katulad nga rin, may napanood nga ako ng ano dun sa kung ano, yung binibidyohan niya yung kanyang mga talim doon ng mga papaya. Ang dami niya ng ano, mga papaya doon. Yung daw mga hindi niya itinanim, mga itinapon lang daw niya doon. Kasi ang ano daw, mahilig daw sa mga ng papaya. Ngayon pagkatapos, yung mga buto, niyahagis na lang niya. Kaya ang daming buto ng ano, ng papaya, isang sa isang bunga. Wala, basta mga pangain daw sila ng papaya, yung mga buto, ihagis na lang niya doon sa kuwa.
Ay biro mo yun sa dami ng buto. Ang isang papaya kasi ay naglalaman yan siguro ng mga baka doon sa minsan pagka yung mayroong papaya mabuto, baka umabot ng mga 100 buto. 100. Ay ang kanyang papaya doon siguro yung mga lang, mga 7 pababa. 7 papaya. Oh. Yung 7 papaya na yun, pagkaganda ng mga bunga, ang gaganda ng puno. Ay ibig sabihin sa 7 na papaya, kung 100 buto yun, halimbawa mayroon tumubo na mga 70, tapos ang natira lang ay 7. Di ibig sabihin 63 na na mga puno ang namatay, bata pa'y namatay na. Ibig sabihin ayun mahina ang katawan ng mga papaya na yun, kaya nangyari sila na nalusaw na, namatay, yung napuluputan sila ng mga damo, nadaganan ng mga damo, di sila nakarecover. Hindi gaya na yung na yung mga malulusog na buto na kapag ay tumubo, kahit yan yung mataganan ng ng damo, talagang yan, nakaka-recover yan. Yan ang kagandahan ng ganyan na mga malusog. Tapos ngayon yung mga bunga nila automatic yun malulusog. Tapos dun sa bunga nila meron pa rin para mahina doon, tapos merong lalabas doon na sobrang lakas. Kaya yung magiging buto pagka nagtagal, palakas ng palakas, kasi yung bunga na yun may di malalakas na yun, merong lalabas doon na mas malakas pa doon sa lahat na yun. Kaya maganda yung gano'n style mangkro. Kaysa doon sa halimbawa ang gagawin yung mga buto itatanim lahat, simple pagka-swivel, alagaan, tapos lalagyan ng mga fertilizer para gumanda. Kaso kaya lang sila gumanda dahil nga nilagyan ng fertilizer. Tayo kung doon makakuha ng buto, ay di magiging bunga niya mga mahihina din. Yung kailangan nilagyan mo ng lagyan ng mga fertilizer para gumanda. Samantala kung doon ka makakakuha ng binhi doon sa sadyang malakas, ayun yung sadyang malakas, hindi na nangangailangan ng fertilizer yun. Hindi. Kaya maganda yung may ipon ng mga buto mula dun sa mga halaman na yung hindi nangangailangan ng fertilizer. Halimbawa, ang isang halaman kaya lang gumanda yun nalagyan natin ng fertilizer, wag tayong kukuha dun ng buto na binhi. Dapat dun tayo kukuha ng binhi dun sa halaman na gumanda, na hindi naman siya nilalagyan ng fertilizer, na hindi naman siya binubumbahan ng mga insecticide. Pero dun sa mga kaya magaganda, inilagyan ng insecticide, inisprayan, tapos doon ka kukuha ng ng pananim ng binhi, ay di ang magiging kuha niya, kailangan mo lagyan sila lagi ng insecticide, o kailangan mo rin siyang abunuhan para gumanda. Kailangan doon kukuha doon sa mga halaman na hindi mo naman inaabunuhan yung pero pagkaganda. Kasi yung pinagkuhanan na yung kuha na yun, o kaya yung buto na yun, ayun sobrang malusog talaga. Kaya yung malusog na buto, hindi na nangangailangan niya ng fertilizer. Yan yung kagaya nangyayari sa sa mga bukid, sa mga bundok na mga parang na sumisibulti yan. Tamo yung kamatis, o kaya yung na pala yung sili. Tamo yung sili, magtataka ka dun sa sili kaya nagpunla ka ng sili tapos tinanim mo. Tamo yun kaya minsan magaganda yung sili, alaga mo kasi nalagyan mo siya ng abono, kaya siya gumaganda. Tapos yung iba pa sa sobrang alaga, binubumbahan. Kita mo yung mga sili na basta sumibol lang sa mga parang, sa mga ilalim ng mga manggahan, sa sakinga, nakita mo kalalago. Pero tingnan kung yung pag-iisipan, ang kumain na yon, kaya nagkasilid yung gawa yun ng ibon.
Yung ibon kasi pupunta yun sa ano, sa kuwan, sa sili. At alam mo mga ibon, yan yung namimili yung mga yan. Hindi yung basta yung gang mga sili, kain ng kain. Ang pinipili ng mga ibon, yung mga magagandang sili, yung mga malulusog, yun ang gusto nilang kainin. Tapos, siyempre, bago naman sila mabusog, marami silang ibon na marami yung ibon na yan nakakain ay ano, hindi lang iisang sili. Ngayon, siyempre sa isang sili, ay ang buto na yan siguro mga patak ng mga kulang-kulang na 10, bawa mga 8, 6, ganyan. Kaya pag picture ko yung mga pasiti, yung mga labuyo kung tawagin. Ay biruin mo, ang sa isang sili ay ang nakakain ng ibon ay bago siya mabusog, maabot siguro ng mga siguro mga 10 sili. Ay kung sa tigwawalo ang kada isang sili, ay di siya ano, may 64 na buto na nakain. Ngayon kapag dumumi yung ano, yung ibon, pag dumi niya, makakasama dun yung dumi, halimbawa bakit ngayon magtataka ka, bakit doon na sumibol lang sa kuwan, meron makikita ka 2 puno, samantala daming nakain ng ano, ng ibon, dami niya nakain na kuwan. Pagpalagay na ano, yung hindi lahat na idumi, pagpalagay na kalahati, pagkalahati di 32. Sa 32 na yun, bakit ang ano, dadalawa o kaya may say 3? Ibig sabihin, yung ibang mga ano, mga buto na mga mahihina, ayun ay ano, na tunaw sa tiyan ng ibon. Natunaw yung mga mahihinang klase ng buto na hindi siya malulusog. Pero yung mga ano, malulusog, yun ang hindi natunaw, tapos yan ay may dumi dun sa ano, bawa sa sagingan o kaya sa manggahan, sa parang. Ngayon yun ngayon na sumibol, tapos makita mo lusog, sobrang lusog, wala namang siyang mga ano doon, fertilizer, hindi siya nangangailangan ng fertilizer. Malusog. Kaya lagi ang mga nayan ako, makikita mo, ba't kalusog ng mga ko? Kahit papaya na sumibol, pagkakalusog dahil nga gawa ng ano, yung mga mahihinang mga buto na nakain ng ibon, yun yung nalulusaw na sa tiyan. Pero yung mga malulusog na buto, hindi yan nalulusaw, tapos yan ngayon ay dumi. Ngayon dito naman sa ano, kaya ako naman nasabi na ihagis-hagis na lang natin. Yung kasi pagkain ihagis natin, halimbawa papatak siya sa mga ganito, mga ibabaw, yung mga mahihinang buto, pag umugat yun, mahihirapan sila dito kasi mahina nga ang kanilang ano mahina nga silang, hindi naman malusog sila mamamatay na yan, mamamatay. Ngayon ang matitira na lang yung mga malalakas, kasi yung mga malulusog na buto sa gartong patigas na lupa, makakasurvive siya. At makikita mo, gumaganda rin, gumaganda kahit na yung ano, yung tigas-tigas na lupa, pero palbasin malusog yung buto na yun, gumaganda. Kung yun ang makukuhanan mo ng ano, ng binhi, ay di ba napakaganda. Pero itong mga mahihina na buto, ayun, tingnan mo yan, gaganda naman yan. Ang gagawin mo, yung kukuhanin mo yan, tapos itatanim mo sa isang lugar na malambot, ang lupa yung malambot, tapos itatalagan mo na ng mga fertilizer lagi, ay di gaganda rin siya. Pero mas maganda talaga yung ano, yung ganito wala ka nang masyadong kailangan na kuhaan, kundi sadya siyang hindi mo na kailangan siya lagyan ng fertilizer. Kaya maganda yung ganito. Kaya yung mga ganito, yan, kaya na ginagawa natin ngayon. Diba, pag tatanim tayo, maramihan agad, yan. Maramihan, kagaya ng mga damo yung mga damo. Pag naglalagay sila ng mga buto, maramihan. Ngayon, yung mga mahihinang mga buto, namamatay na. Tapos kaya yung makikita mo, ang mga damo, kalalakas. Paano kasi sila yung malulusog na buto na tumagal? Paano kasi din sila maramihan? Yung mga mahihinang
buto na sumibol, mamamatay sila. Kaya ganyan ang ginagaya natin. Yan, ganito. Kaya yung ano, yung mga mahihina diyan, yan, gaya nito, kita ninyo. Nahuli siya lumaki, di mapapailaliman siya, nasa ilalim ngayon siya ngayon. Makukuberan siya ng ibang mga halaman na narito. Kung kita mo ito, mas maliit ang dahon niya kaysa rito. Ito, malaking dahon. No? Kaya tatalunin siya nito. Ito nyo, liit ang dahon. Yan, maliit ang dahon. Kita mo yung malaking dahon. Yung malaking dahon. Kaya kasi itong mga maliliit ang dahon ito, magtatagal-tagal, maano siya, matatalo. Tapos ngayon, siya ngayon mamamatay hanggang sa siya maging fertilizer na lang dyan. Siya. Tapos ang gaganda ngayon, yung ibang mga malalaking dahon din. Kaya, tapos pagkakukuha ng binhi, ang makukuhanan mo yung mga malulusog kasi sila yung mga matitira. Tapos sila, hindi na ngayon sila masyadong nangangailangan ng mga fertilizer pa. Yun ang kagandahan. Doon, lagi tayo makakakuha ng mga buto na mga malulusog. Kaya hindi dapat tayo basta-basta ipon ng mga buto na may kuha nyo ito. Dapat lagi tayo kukuha para hindi na tayo laging mamili. Di yung automatic na ang matitira diyan sa ating halaman yung mga malalakas, kaya hindi na tayo mamimili. Ano na yung mga makabinita diyan, alam natin na malakas na yun, hindi gaya na yung uuriin pa natin. Gano'n na tayong pag-uuri, madali na ang lahat. So nga pala di pa nakapag-subscribe, magsasubscribe na tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli.